Nalaman ni Lord Carriet na magsisimula na ang all-student practice exam. Nagulat siya kasi hindi naman siya nag-sign up bilang representative ng Magia Vander. Wala siyang choice kundi tanggapin, kahit nagtataka siya kung bakit hindi pa bumabalik ang hari nila mula sa expedition, lalo na't halos bumigay na ang barrier. Sa exam naman, agad lamang ang team ni Lina pag-start pa lang. Determinado naman si Will na manalo para makapunta sa tower at makita si Elfie. Walang ano-ano'y nag-signal si Lina kay Wignall na gumamit ng wind spell. Tinangay silang lahat hanggang sa mahulog sa bangin, pero pinigilan niya ito bago pa sila bumagsak. Sa kung saan ay biglang lumitaw ang mga Crimson Ants kasama ang buong swarm. Hinanda niya agad ang kanyang espada, pero pinigilan siya ni Lina at ito na raw ang bahala. Galing kasi ito sa pamilya ng mga knight, kaya sanay ito sa close combat spell casting. Naalala naman ni Will ang turo noon sa kanila na ang pinakamahalagang spell sa dungeon ay ang search, dahil mabilis nitong natutukoy ang mga monsters o anomalies. Sa kasamaang palad ay hindi niya ito kaya lagi siyang nauunahan. Nakaisa naman siya ng isang monster, pero agad namang nilinis ni Wignall ang buong lugar gamit ang spell nito, na siyang mainit ang mata sa ating bida at tutol na isama si Will noon pa man, at ngayon kitang-kita raw kung gaano kaina ang ating bida sa dungeon fights. Depensa naman ni Lina, na baka hindi pa lang raw na ipapakita ni Will ang totoong skills dahil puro weak monsters pa lang ang lumalabas. Si Julius naman, diretsong sinabi na pabigat lang si Will dahil hindi ito marunong ni Ultimo Search na spell. Di tulad ng ibang mga mages, napipilitan ang ating bida na mamulot lang ng monster drops para patunayan ang kills niya, kaya bumabagal lalo ang team. Tinanong ni Colette kung ayos lang siya. Ayon naman kay Will ay okay lang daw siya, alam niya namang magiging liability siya, kaya susubukan na lang niyang maging useful kahit papaano. Pero kahit tuloy-tuloy ang progress ng team sa dungeon, wala pa rin siyang nagagawang kapaki-pakinabang. Di nagtagal ay nagdesisyon si Lina na magpahinga muna sila. Hindi safe ang area dahil maraming monsters, kaya gumawa si Wignall ng illusion magic, isang wall of flames na hindi mainit pero nakakatakot tingnan, na siyang effective na panakot sa mga monsters. Habang nagpapahinga, pinamigay ni Will ang rations na hawak niya. Pero nang kay Wignall na, pinigilan siya nito, at ayaw nitong mahawakan siya. Bilang elf, hindi raw siya basta humahawak ng taong hindi niya nirespeto. At para kay Wignall, pabigat lang si Will. Hindi na lang ito iniinda ni Will dahil alam naman niya na iba ang kultura ng elves. Galing sila sa ibang mundo at natural na gifted sa magic, kaya mataas ang tingin sa kanila. Medyo suplado talaga sila at kadalasan elf lang din ang pinapakisamahan nila. May impluensya rin sila sa Magia Vander dahil isa sa kanila ang Elven Queen. Kalaunan ay pinaalala ni Lina ang kanilang plano, ang ultimate goal ay talunin si Neb Ares, ang boss na nagbabantay sa 10th floor. May katumbas na mahigit 100 credits pero delikado at madalas may estudyanteng namamatay dahil dito. Gusto niyang maghanda sila pagdating ng laban. Pumayag si Wignall pero inis na sa kakalaban ng weak monsters, kaya iminungkahi niyang dumiretso na sila sa boss. Sumang-ayon si Lina at sinabi na dadaan sila sa pinakamaikling ruta para makatipid ng magic, saka na lang sila maghuhunt ulit ng monsters pagkatapos. Medyo kinakabahan si Will sa boss fight pero wala siyang choice. 5 credits lang ang nakuha niya sa araw na yun, kaya kailangan niyang bumawi kung gusto niyang makapasa sa exam. Habang papunta sila sa 10th floor, ipinakita naman ng mas malalim na bahagi ng dungeon kung saan dalawang misteryosong karakter ang nag-uusap at isa sa kanila kakapatay lang ng mga estudyante. Balik sa grupo, nagtataka si Julius kasi maraming bangkay ng monsters sa paligid pero wala naman ibang teams na nakikita sa paligid. Nang silipin ni Will, napansin niyang walang bakas ng magic sa mga katawan, ibig sabihin, pinatay sila ng pisikalan. Pinili nilang huwag pansinin muna at mag-focus na lang dahil nasa harap na ang kuta ni Neb Ares. Habang papalapit sila, nanatiling nangangamba si Will. Tahimik ang dungeon, masyadong tahimik para sa isang boss area. Dapat nakaharap na nila si Neb Ares, pero wala pa rin. Nang itaas niya ang lantern, laking gulat niya nang makita na patay na ang floor boss. Ang ibig sabihin, kung sino man ang pumatay nito, ay posibleng nandito pa. Agad nag-utos si Lina na gumamit ng search, pero walang nakita. May limits pa rin kasi ang spell na yun, hindi na-detect ang traps, counter spell users,
at may mga monsters din na kayang umiwas. Kaya nag-focus si Will sa senses niya at narinig ang tunog mula sa itaas. Pagtingala niya, isang nakakatakot na halimaw ang umatake. Nag-warning agad siya, kaya nakaiwas ang iba. Sa gitna ng kaguluhan, sinugod ng halimaw si Wignall at tinamaan ito. Ngayong alam na ng lahat kung nasaan ang kalaban, ay nagsimula silang mag-cast ng spells. Pero bago sila makalaban ng maayos, sinira ng halimaw ang sahig at bumagsak ang buong grupo sa kailaliman ng dungeon. Si Will lang ang nakareact sa oras. At dahil unconscious si Wignall, agad siyang tumakbo para siguraduhin na mabubuhay ito sa pagbagsak. Pagbagsak ni Will at Wignall, napunta sila sa isang pulang area ng dungeon, ibig sabihin nasa 11th floor na sila. Napansin ni Will na malubha ang sugat ni Wignall kaya gusto niya itong gamutin, sabay pakita rin kila Sheehan at Julius na takot dahil ang 11th floor ay danger zone na para lang sa high mages. Sa kabilang banda, si Lina at Colette naman ang magkasama at magkakahiwalay silang lahat. Nagising si Wignall matapos marinig ang pagbagsak ng higanteng ahas na pinatay ni Will. Nabigla siya kasi hindi niya akalain na kaya nitong pumatay ng ganun kalakas na halimaw. Pero nang nilapitan siya ni Will para tulungan, tinabig lang niya ang kamay nito. Sinabi niya na ayaw niyang mahawakan ng isang supot. Hinimok siya ni Will na magpagamot kahit ayaw niya. Habang nagpaplano, naisip ni Will na nasa alanganin silang sitwasyon. Bukod sa sugatan si Wignall, sira pa ang mga gamit nila, at hiwa-hiwalay sila sa grupo. Mabuti na lang at dala niya ang ilang magic items at food rations, pero hindi sapat kung hindi nila mahahanap ang iba. Sinabi niya kay Wignall na kailangan nilang kumilos, pero ayaw nitong gumalaw at gusto lang maghintay ng tulong. Kinontra ito ni Will at imposibleng dumating agad ang rescue lalo't may snake monster na gumagala sa dungeon. Samantala, sa base camp naman ay nagkagulo at tinambangan ito ng mga halimaw. 2 professor ang pinatay ng brutal at nawalan din sila ng contact sa 9th at 10th floor. Dahil dito, kanselado na ang practice exam. Agad bumaba sina Wertner at Edward para tulungan ang mga estudyante. Balik sa 11th floor, tuloy sa paglalakbay sina Will at Wignall. Aligaga naman si Wignall at paulit-ulit siyang nagkakas ng search na siyang pinayuhan ni Will na huminahon dahil mauubos agad ang mana nito. Ipinaliwanag ni Will na kaya niyang ma-detect ang mga monsters hanggang 70 meters gamit ang senses niya, habang si Wignall ay umaabot ng 200 meters gamit ang search. Kaya pwede silang magtulungan. Nagulat si Wignall kung paano kayang maging kalmado ni Will. Pinaliwanag ni Will na sanay na siya dahil madalas siyang ma-stranded sa dungeon dati para makabawi ng credits, kaya alam na niya ang halos lahat ng monsters dito. Walang ano-ano bigla siyang may naramdaman, at napapalibutan na nga sila ng mga orcs. Agad niyang sinabihan si Wignall na asikasuhin ang nasa likod habang siya ang bahala sa harap. Gumamit ng wind spell si Wignall at na-knockdown ng isang orc, pero bumalik ito agad. Sa sobrang taranta, gumamit siya ng illusion magic pero hindi tumalab. Nagsisigaw siya habang papalapit ang halimaw. Mabuti na lang, mabilis na umatake si Will at binasek ang orc. Ipinaliwanag niya na bulag ang mga orc dito kaya hindi effective ang illusion magic. Pinuri pa niya si Wignall bilang talented elf, pero biglang nag-moment na sa totoo lang daw, kahit sa lahi nila, ay isa rin daw siyang failure.